Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Ng buhay niya, pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag po tayo mag-away-away. Saksihan po natin ngayong gabi kung paano kinuyog itong si Tito Soto ng minority bloc. Talagang kinumpronta po siya dito ni Senador Marcolita at Senador Robin Padilla. Gusto na po ng sapakan. At sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi po tayo nasa noon-time show ng Itbulaga. At siyempre, Senador Alan Peter Cayetano hindi rin nagpatalo. Binira rin po niya itong si Tito Soto na tuta na nagiging kuting. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po sa mga nagpa-super thanks. Thank you so much, Lovelyn Shibukawa, Yossi Shibukawa. Maraming salamat po sa inyo. At Diyos RGM 0075, maraming salamat din po. Meritarot 8267, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At silent subscribers and followers ng Team Bisdak, magandang gabi ho sa inyo. O heto, umpisaan agad natin to. Panoorin po natin kung paano kinumpronta ni Senator Marcolita itong si Tito Soto na nagmisto lang, nasa iskol boko lang datingan. Talagang nalikturan at harap-harapan binanatan ng matapang na Senador Marcolita. Pakinggan natin agad mga kabisdak, narito. Mr. President, I rise on a question of privilege. There are recent unsettling statements. Yeah, Mr. President, just to, before, my apologies to Senator Marcoleta, because Senator Erwin has been quietly, diligently waiting for his turn to give his privilege speech. Well, if Senator If Senator Erwin is willing to give way, we have no problem, Mr. President. All right, go ahead. You may proceed. And besides, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher and preferred way of speaking before this body. Mr. President, I am armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination. Any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo, sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang,
ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang sa 1PH, nandun po yata si Job Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po ay sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yun. At yun pong affidavit na yun, o subscribe sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang Blue Ribbon Committee. Okay, dugtong lang muna ako kay Senador Marcolita. Ano yung issue na maraming dissatisfied kay Senador Marcolita? Maraming ang humanga eh. Marami nang satisfied eh. Maraming ang lumalabas na katotohanan dahil sa kanya. Paano magiging dissatisfied ang mga tao? Siguro yung mga na-dissatisfied kay Senador Marcolita, yung mga tinamaan, mga kongresista, Martin Romualdez, Saldico, at yung mga nasasapawan, kagaya ni Tito Soto, kagaya ni Lacson, ayan, mga dissatisfied sila, gumawa sila ng issue, gumawa sila ng undermine laban po sa Blue Ribbon Committee, lalo na itong si Lacson, at tabla rin po ito, walang kwentang senador, sila yung dissatisfied. Pero tayo, mga mamamayang Pilipino, ordinaryong tao lamang, satisfied po tayo. Yung sinabing inedit, paano po mai-edit yung sworn statement ng Discaya family, ni Pacifico Discaya, kakasabi lang ni Senador Marcolita, handwritten eh. Hindi pala yan, encoded eh. Sa computer, handwritten pala yun, sworn statement. Tapos sasabihin po ninyo, inedit. Saan siya kumuha ng lakas ng loob, itong si Tito Soto, na sabihin niyang inedit yung mga sworn statement ni Discaya family. Nagpa-interview pa sa media. Alam nyo, mukhang ito po talaga ang plano ni Tambaloslos laban kay Senador Marcolita. Tuloy po natin. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Sir President?
sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Correct. Ito po ay naayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee, where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po nung Diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kaagad. Hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang press con ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan muna ang ibalik ng mga Diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano kung sino at gaano ang isusuli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag-a-apply eh. Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron eh. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magka-partner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. So, yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yan ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligtarin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Ayan, yung pinatamaan ni Senador Marcolita, yung kinumpronta na sa likuran niya. Biglang umupo ang buwang, no? Puta, harap-harapan ka kinumpronta yan. Tuta ni Tambalos, tapos nagiging kuting na. Alam niyo po kasi itong si Soto, Lacson, Boying, Romualdez, yung apat sa tingin ko, kunaybans yan. May kunaybans yan po sila.
Talagang in-undermine nila si Senador Marcolita kasi nga natutumbok na si Romualdez diyan eh. Yan na sila nag-usap-usap yan. Tingnan mo, bigla-biglang nagka-issue na wag mo nating ilagay sa witness protection program itong si Diskaya. Bakit hindi nilalagay sa witness protection program? Eh talagang qualified na qualified. Dahil marami siyang alam eh. Dapat nga, agad yun sinecured ang pamilya dahil talagang nanganganib ang buhay ni Diskaya. Tama si Senador Marcolita. Ano bang isa sa uli? Hindi pa nga naimbestigan, hindi pa napag-usapan. Meron bang ninakaw? Kung meron, magkano? Meron bang kinurakot? Sino yung mga kasabwat? Sino yung pinaka-sindikato? Sino yung pinaka-mastermind? Sino yung nagpasimuno? Wala pa namang ganun, di ba? Ang nangyayari, nag-imbestiga pa lang dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagtatanong pa lang kung anong gagawin ho sa mga isyu sa korupsyon. At ikanta nyo ang dapat ikanta. Maganda nga yung ginawa ni Senador Marcolita, tawag dun saywar. Pinasaywar niya ba? Yung mga kontraktor. Magsalita kayo. Alam namin, hindi kayo most guilty. Kung guilty man kayo, pero hindi kayo yung pinaka-guilty. Ang ituro, basta ituro lang ninyo yung pinaka-mastermind sa sindikato, yun yung saywar. So ngayon, naglakas ng loob si Diskaya, kumanta. Hindi akalain na yung kanta, diretso agad kay Martin Romualdez at kay Saldico at malamang diretso kay Bongbong Marcos. Hindi nila akalain yun. Kaya biglang nagulo yung Senado, nagkaroon ng rigudon na hindi alam. Yung Senador Marcolita, siya nga daw yung pinaka-last na senador na nakakaalam na iba na pala yung liderato, sinipa na pala si Chis Escudero. Pero at least yung Saldico at Romualdez na pangalan, ay napangalanan. Yun na nga ho yung punto riyan eh. Bakit hindi mo inilagay sa Witness Protection Program, 17 pala na mga kongresistang pinangalanan, kasama si Martin Romualdez, kasama si Saldico, para ma-secured man lang ang buhay ng pamilyang ito. Sa totoo lang, napakadelikado po ng buhay ni Diskaya, ng pamilyang Diskaya, Pacifico, Sara Diskaya. Hindi po sa sinasabi natin kinampihan natin si Sara Diskaya at Pacifico. Ang ating dito, gusto natin makahuli ng malaking isda, painan mo ng maliit na isda. Gusto natin malaman kung sino yung pinakaulo ng sindikato. Kaya itong si Diskaya, sayang ho ito kung pakawalan ng gobyerno. Kasi nga, naghahanap ka ng katotohanan, merong lumantad, merong naglakas ng loob, buwis buhay, magsalita ako. Ito po yung mga nalalaman ko, binanggit yung mga kongresista, 17, kasama yung pinuno nilang Panginoong Piking Panginoon, umaatras ang gobyerno. Hindi mo kinakanong, hindi mo pinoprotektahan. Dapat pinoprotektahan nga agad, ura mismo eh. Noong paglabas lang ng Senado, dapat ito na-eskortan ng mga kapulisan at militar. Kasi mayroong makapangyarihan. Yung mga kalaban na pinangalanan ni Diskaya, kaya sabi nga ni Pacifico Diskaya, at least, kung meron nun mangyayari sa amin, na masama sa pamilya namin, alam na namin kung sino yung suspect. Yung mga pinangalanan lang namin, yung 17 mga kongresista at yung maraming DPWH, sila yung magiging kalaban namin at sila po yung gagawa ng kasamaan laban sa amin. Hindi ba ho yun naintindihan ni Boyeng Remulla, Tito Soto, Lacson? Di ba ninyo nakita yun? Na talagang kailangan po ng seguridad itong dalawa. Kung nandito pala lahat ng alas, nandyan pala sa dalawa yung Blue Book, lahat ng nakalista kasama si Ngiwim, lahat ng mga kongresistang mga kawatan, nandyan pala sa ledger ng mga Diskaya. Paano na yun? Hindi ninyo nilagay sa Witness Protection Program. Sa makatwid, gusto ninyong ilagay sa alanganin ang buhay ng pamilyang Diskaya. Para pag may mangyaring masama sa kanila, kung magurgur man yan, wala nang kakanta, wala nang magwi-witness, wala nang magsasabi na hito kayo, mga buaya kayo, kasabwat kayo, tumanggap kayo ng kaliwat kanang kickbacks, 25%, 30% para kay Tambaluslos, ito yung mga bagman ninyo para kay Saldico. Wala nang dun, wala nang titindig. Kaya, sayang ho, nakakapanginayan. Kaya dapat palitan itong si Tito Soto talaga. Tuloy, Senador Marcolita.
bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Correct. Magsasabi siya, nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Dito pa nga po sa sinabi ninyo nung September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ. Baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni katitingman? Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa bilyonaryo interview with Ms. Corina Sanchez. Ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yan po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House. Makatwid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal custody namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Nakikiusap sila kung pwede na huwag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya, sworn affidavit, sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung siya yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya? Pero walang nagsalita. Correct. Dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag po tayo mag-away-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing gano'n. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko pong yun ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat natin kagad na ipasa para sa ganon, maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Saka natin si Senador Marcolita.
Alam mo kasi to si Lacson, si Tito Soto, kasama na si Lacson, napaka-obvious naman kasi yung mga statement nila. Mantakin mo magpa-interview ka sa mga media, mga news outlet, ano yung mga binabanat mo? Pinapatamaan mo eh. Yung Senate Blue Ribbon Committee, pinapatamaan mo yung minority. Ano ka ba sa Senado? Di ba senador ka? At Senate President ka? Alam niyo po, pag Senate President ka, hindi lang po ikaw Senate President para sa mga majority member. Hindi. Ikaw ay Senate President, hindi lang sa majority, kundi kasama sa minority. Kaya nga, Senate President, hindi naman tinawag ka na majority president eh. Kasi merong majority leader. So, concern mo lahat ang mga senador dahil ikaw ay presidente, pinili ka ng karamihan, majority. Ngayon, ano ba dapat ang tungkulin mo bilang isang Senate President? Pangalagaan yung kredibilidad ng institusyon ninyo diyan sa Senado. At ipaglaban mo ang lahat ng paninindigan ng mga senador na nakakabuti sa institusyon ng Senado. Ang lumalabas, nagiging attack dog itong si Tito Soto ng 17 senador. 17 senador. 17 kongresista na pinangalanan ng pamilyang Diskaya. Bakit po nagiging protector itong lumalabas at nagiging attack dog itong si Tito Soto? Kasi nga, sinisira niya yung kredibilidad ng Blue Ribbon Committee na ang chairman noon ay si Senador Marcolita. Ang atake ni Senador Tito Soto ay direkta po doon sa committee, sa Blue Ribbon Committee, at gusto po nila ipagwalang bisa yung mga nagawa ni Senador Marcolita sa Blue Ribbon. Ang problema, naka-record man yan. Naka-live man yan. Alam ng taong bayan kung ano ang ginagawa ni Senador Marcolita. At alam ng taong bayan kung ano ang katungkulan ngayon na ginagawa ni Tito Soto. Nagmistulang abogado ng 17 kongresista na pinangalanan ni Diskaya. Di tuwang-tuwa yung mga kongresista dyan. Ito ka, yari ka Marcolita. Ngayon, meron kaming Senate President na bago. Hindi naniniwala sa'yo. Meron kaming Senate President, panay patama sa'yo, panay pa-interview sa ibang media outlet. Ang ginagawa, inaatake kayo, sinisiraan kayo. At yung si Diskaya, dinudurog yung pagkatao, dinidiscredit yung kredibilidad. Ito yung masama dyan. Imbis ikaw, Senate President, i-build up mo dapat yung mga senador na merong prinsipyo na sa tingin mo ay nakakabuti sa institusyon. Ang problema nga, may karga. May kargang pamumulitika. Tingnan mo yung statement niya. Statement din ng kanyang pamangkin na si Vico Soto. School bukol din. Kung anong sinasabi ni Vico, yun din yung sinasabi niya. Kasi nga, hindi na sila makamove on. Natapos na ang eleksyon, panalo na si Vico Soto, at ang pinag-usapan natin ngayon, itong mga kurakot sa gobyerno, mga kongresistang kontratista, na pinangalanan na po ni Diskaya. Malay natin kayo, kasabwat din kayo dyan. No, tumatanggap din kayo ng kickback. Baka natakot kayo. Baka ganun siguro, no? Ano sa tingin ho ninyo? Baka tumatanggap ng kickback si Vico at saka si Tito Soto. Galing sa mga Diskaya. Kasi bakit pinangunahan po nila? Huwag po kayong maniwala dyan. Magaling po magsinungaling yang si Diskaya. In fact, marami nang kinanta, 17. Na 17, yung 17 na mga kongresista na ikinanta pa naman ni Diskaya, Pacifico. Alam niyo ba? Lahat ang mga yon, yung 17 ay pumirma sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Di kaya. Iyan ang isa sa mga premyo ni Tambaloslos. Pumunta ka kay Diskaya, bibigyan ka ng kickback dyan. 25% Pero hindi yan sa'yo lahat.
Ito, pumunta ka doon, 30%. O ito, bagman. Lahat ng bagman, pumunta kayo. Sabihin mo, kukubra. Hindi, malabo mangyari yun. Kasi ang resulta, imbis ikaw magprotekta sa Senado, ikaw tuloy yung nagpabagsak sa Senado. Saan ka nakakita na yung tatay ay siniraan yung anak? Na yung tatay ay pinapatamaan yung anak? Saan ka nakakita na yung tatay ay inggit sa anak? Paano po nangyari yun? Dapat ikaw, Tito Soto, ang magprotekta sa mga senador. At kung may mga isyo na lumalabas na sa tingin mo hindi totoo, ora mismo, ikaw po yung maglabas ng statement na sasabihin mo hindi yan totoo. Walang ganong, hindi masama yung mga senador, ayos yan. Hindi yung ikaw mangunguna, magdemoli sa kapwa senador mo. Lalo na pag wala kang ebidensya, wala kang patunay na yung mga akusasyon sa mga senador ay totoo. Dapat ikaw yan mga maglinis, sumalag ka eh. Anong ginawa mo? Nagiging attack dog ka, ikaw pa yung nangungunang manira. Kagaya itong si Senator Idol Robin Padilla, galit na galit kay Tito Soto, gusto ng sapakan eh. Kasi di ba ginawa po ng fake news si Robin Padilla ng Rappler? Dapat pala yun, maglabas ng official statement from Senate, no? Magpalabas, ipamidya na yun ay hindi totoo. Kaya nang gagalaiti si Senator Idol Robin Padilla, gusto nang manapak eh. Away na hanap eh. Tuloy, pakinggan natin. Kung kunin ang pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po, sana ganap po di ito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung... middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Inihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo. Wag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tama po kayo, pero ngunit ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natanga ang pananaw. Opo, mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi, Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga, meron pang parang dinoktor pa eh.
Meron pong, hindi, oo nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler Opo, opo. sa inyo Opo. na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang, tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. Alam niyo po, Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan eh. Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Correct. Hindi ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo bilang bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito yun? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at wala tayong nakitang nagkumanta ng Bayang Magiliw dito o ng Lupang Hinirang dito na mali. Kaya dapat nag-iingat ang ating mga netizens. Na ibang napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinag-initan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Wala po. Alam niyo po, naintindihan ko yung ni Robin Padilla. Ubob lang talaga itong si Tito Soto. Ang tangingot ng Senate President na ito. Hindi ba niya naintindihan kung ano yung concern ni Senator Robin Padilla? Ang sabi niya, noong una, may binatake ako ng fake news. Agad-agad, nagpalabas ng statement yung Sergeant at Arms at ipinagtanggol kami. Nanggagaling mismo sa Sergeant at Arms ang proteksyon sa kanya. Nire-rebat yung mga fake news. Yun yung, I think, tawag dyan, standard operating procedures ba? Na, pag may mga issue laban sa mga senador na hindi tama, yung Sergeant at Arms, agad-agad mag-issue. So, yung Sergeant at Arms, di ba kontrolado yan ng Senate President? Dapat si Tito Soto gumawa ng ganong statement. Ang bugok naman na Soto, gusto niya patahanin si Senator Idol Robin Padilla. Napatawarin mo na lang kasi humingi na daw ng tawad yung statement. Hindi nga, yun ang gusto ni Senator Robin Padilla. Ikaw, i-debunk mo yung kumakalat na fake news bilang isang Senate President at ang tungkulin mo ay protektahan yung mga senador mo na biktima ng mga bayarang mainstream media para lamang makapanira ng kapwa senador. Oh. Tapos ang ginawa ni Soto, ako na po magsasabi na wala. Hindi ganoon eh. Dapat ang sagot mo dyan kay Senator Robin Padilla, okay, sige, ngayong Sergeant at Arms, uutusan ko ngayon, ura mismo, na maglabas ng statement patungkol dyan sa mga kumakalat na fake news laban sa'yo. Period, ganun. Hindi yung, patawarin mo ng tanga. Relihiyon ang pinag-uusapan, patawarin mo na. Binabastos yung relihiyon, patawarin mo ng bugok. Bakit hindi gawin ni Tito Soto yan? Kasi nga si Tito Soto galit sa mga Duterte. Ikaw, Idol Robin Padilla, Duterte ka eh. Sabi mo nga, kahit sunugin mo, mangangamoy Duterte ka pa rin. Kaya kung may umaatake sa'yo, Senator Idol Robin Padilla, walang pakialam yan si Tito Soto sa'yo. Yung Sergeant at Arms ay hindi niya uutusan patungkol dyan. Hindi kayo puprotektahan. Ibabagsak nga kayong lahat. Yan nga ang papel, yan nga ang utos sa kuting na ito. Lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte ay siraan. Wasakin ang pangalan. Lahat kayo. Di ba, inisa-isa kayong lahat dyan sa Senado. Kaya tama lang po itong ginawa ni Senador Marcolita, Robin Padilla, na pagkuyog dito sa Senate President na walang kwenta. Kasi lumalabas po ngayon sa Senado yung liderato, nagiging iskol-bukol at bulaga ang datingan. Kaya ito, si Senator Ronald Bato de la Rosa nagmamaktol. Binira rin siya dyan eh. Okay, pakinggan po natin, Senador Ronald Bato de la Rosa.
Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mhm. Mr. President, since nabanggit mo na lang rin lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you are not the majority leader, you are the Senate President. And we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said namatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Ano? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba?
So, ayun. Anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. May mga trolls ba na miyembro ng minority dyan sa Senado? Ang tanga mo. Lumusot ka pa. Ang pinatamaan mo naman talaga yan mga minority black. Binanggit nga minority, mamatay kayo sa sama ng loob eh. Aminin mo na tuta ka. Ikaw ba naman, Tito Soto, yung mga ginagawa mo eh, halatang halata, sumusunod ka kay Martin Romualdez, tapos ngayon binibira ka ni Senator Bato. Ano, itbulaga? Ito yung mahirap sa kay Tito Soto eh. Yung pagiging joker niya, yung pagiging komedyante niya, pagiging host niya sa Itbulaga, dinadala dyan sa Senado. Mantakin mo mga trolls lang daw, lahat daw yun ang mga sinasabi para daw sa mga trolls. So, ibig sabihin pala nito, tinatamaan ka sa mga netizen. Ba't mo binigyan ng panahon yung mga trolls? Bigyan mo ng panahon yung issue dyan sa Senado na masolusyonan po yung mga korupsyon sa ating bansa na tinuturo may utak itong si Tambaloslos at si Saldico. Ano tayo ngayon? Tinira ka ng minority black ngayon. Kinumpronta ka, sabay hugas kamay. Hindi po ako. Ano yun po? Para po sa mga trolls. Ito, may banat si Senator Alan Peter Cayetano. Dagdag lang dyan. Pakinggan natin. For our own peace of heart and mind, and marami kasing nakikinig din na lawyers, legislators, para lang klaro yung records, no. There are a few things I rely on. I rely on rules. The Bible is full of rules, and I believe kung ano itanim, yan ang anihin. The Senate, may rules yan. So, minority, majority, sigurado tayong masusunod yung rule. And of course, sometimes we misquote each other or we have misunderstanding, but we find a way na mag-usap-usap. Minsan umiinit ang ulo. I thank Senator Bato for bringing it up. I thank the Senate President for clarifying that he was referring to those commenting outside because wala na po ni isa sa minority ang nagsabing tuta. Correct. I think that was comments outside the Senate. And it is fair game for whoever is alluded to. Both ways po, di ba? Pagka may sinabi tungkol sa minority, pero hindi naman kayo nagsabi or hindi dito sa floor or sa media sinabi ng ibang kakampi or supporter, fair game yan. Part ng another rule is the Constitution. So first, let me clarify yung pagiging unparliamentary. You cannot argue with the presiding officer. That is what, thank you very much. That is what is unparliamentary. You cannot argue with the presiding officer. Klaro yon, we all agree on that. But you can ask a question sa Senate President. Correct. Then the Senate President has an option to answer it himself or to pass it to the majority leader or whoever is in charge. But in this case, last week, because it was a decision by Senator Soto, our Senate President, hindi lang ng majority, our Senate President, you chose to answer it from there, which is your privilege. So we didn't mean to argue with you. But the procedure would be to either ask someone else to explain it or for the Senate President to go down at dito po mag-argue so that we do not argue with the Senate President. So if there was any form of disrespect, Mr. Senate President, we did not mean that. Pasensya na rin po kayo. But in the same manner, we have to argue our point of view and rules. Kasi dito, ang daming congressman na nabanggit. And wala tayong sinasanto dito. So kung may senador na babanggit, so be it. We have to get to the bottom of all of this. We need a national reset. Dapat lumabas lahat ng katotohanan. Nung sinabi kong we all have to repent, totoo yun. We are all sinners, but that doesn't mean na yung most guilty, yung mga guilty, lahat ng involved dito ay hindi dapat ma-expose at dapat parusahan. Ang problema nga, may gumugulo. At kung ikaw ang mastermind, guguluhin mo to. Correct. So ang problema namin, Mr. President, is that
and I think the Senator Marcoleta, the former chairman, will bring it up, no? Wala pa tayo dun sa state witness eh. Nandun pa lang tayo sa protection of the witness sa mga diskayas. Pero lumipat po tayo dito sa Assistant DE. Nagulat po kami kasi nga hindi binalik sa Senado when he was still chairman. And Majority Leader, just to be concise, I'll read the rule. Sabi dito sa rule sa page 6 of 7, section 6, subparagraph C, a witness cited in contempt may be ordered detained in such a place that may be designated by the committee alone. May word po na alone. Or with the concurrence of the Senate President. And in our discussion, the new chairman admitted that he was not consulted. It was the Senate President. But I myself, I said, siguro pag nasa ganun sitwasyon, kailangan umakto kagad. I mean, the record, Mr. President, will bear me out, di ba? Na sinabi ko naman, di ba, na ayaw nyo magkaroon ng constitutional crisis, nagsalita yung House, nagsalita yung Senate. Ang problema nga po, hindi naman po simpleng request to ng Speaker of the House eh. Yung mismong witness, siya nasusunod eh. Sinabi niya dun sa House eh, wag nyo na ako ibalik sa Senate, hindi siya binalik. So yes, initially, the issue was not where. The issue is not where to detain him. The issue is who has authority and ano ang rules natin. Ang rules natin yung committee. Ang committee hindi lang yung chairman. Parang ang lumalabas kasi, nagiging uto-uto ni Bryce Hernandez itong Senado na kinatigan naman na Kongreso na wag mo na akong ibalik dito. Tapos sumang-ayon naman si Tito Soto, buang talaga. No? At tama naman dito si Senator Alan Peter Cayetano, wala naman nagsasabi sa kanila minority bloc na tuta si Tito Soto. Yung tuta na word ay nanggagaling po yan sa atin, mga Duterte diehard supporters, mga supporters ni Senador Marcolita, no, supporters ni Senator Bato, Alan Peter Cayetano, tayo mga DDIs. Nanggagaling po sa atin yung tuta na word, hindi po nanggagaling sa minority bloc. Now, which is true, na talagang tutang-tuta po itong si Tito Soto ni Martin Romualdez. Paano mo po yan, paano po maitanggi? Ngayon po ang nakikita ng taong bayan. Sumunod ka, tumawag eh. Sabi mo, tumawag. Nung pagtawag, sumunod ka. O anong nangyayari? Nasin si Bryce Hernandez, wala na sa custody ng Senado. So ito yung questionable dyan. Tuloy natin si Senator Alan Peter Cayetano. But at the last minute, napag-usapan natin dito at hawak ko po ang ating minutes or yung galing ba to sa journal? Transcript, no? Meron pong TSN po to. Nag-motion eh. Ang plenary po, mas mataas sa committee. So, paano po nangyari na si Assistant DE, sa simpleng request niya, hindi yun naman nag-meeting yung committee. Ako as minority leader, automatic, hindi naman ako nakonsulta. So, ang problema namin sa minority is not really where he is detained. Ang problema namin, can we rely on the rules? Because ang tamang procedure doon, kung hindi natin pinagbotohan to sa floor, is that either the chairman decides and we all give our concurrence sa chairman, or he informs us, may letter, anong tingin nyo? Then of course, masusunod naman yung majority, minority naman kami. Pero hindi na naman ganun nangyari. Tapos maririnig namin, mababasa na lang namin sa dyaryo or sa internet, or maririnig namin ngayon sa majority leader, na yun ang naging desisyon. Hindi pwedeng magdesisyon ang plenary, tapos mababaliktad na lang ito. So the issue is not just Bryce. The issue is also the rules of the Senate. Ganun din po I don't know who wants to answer this. Ano ba ang rule natin pagdating sa CCTV? So, I put this on record. I will put it on record. Hanga ako kay Senator Lacson mag-imbestiga. And I support him to go all the way. But hindi ba kung meron tayong sinususpetsa dito, you make a request for the CCTV. Correct. And then, you have a conclusion. Kasi kung hindi, lahat na lang tayo titingin sa CCTV. Tapos sasabihin natin dito, may nakita akong ganito, pumunta sa media. May nakita ko, pumunta sa ganito. Di ba? So, yes, the government is under attack and that's legitimate. The Gen Zs are rising up. That's legitimate. They should. But we should not attack ourselves. Correct.
Kung meron guilty sa atin dito, i-expose natin tapos sa ethics committee. Wag natin pigilan ng witness. Kung gusto ituro ni Bryce, kung siyam kami sa minor, ituro niya. Pero sundin natin yung rules, no? So before I let go of the floor, I think Senator Marcoleta on the same topic wants to say some things. But whether he will say it or not, Mr. President, no? I don't know the pleasure of the body sa plenary. At mas marami naman kayo eh. So kung gusto nyo dito sa Senate, de okay. And I think Senator Estrada also found out that both in the PNP custodial and in the Pasay City, walang taga-usaha. Tama ba yun? Sa custodial, hindi totoo na it was under the custody of USAA kasi walang taga-USAA ang nandun. So we do not know what transpired during that time. Kasi pagka under contempt, hindi punishment yun eh. Binibigyan mo ng oras yung witness pag isip-isipan kung magsasabi ng totoo hindi. But if we allow people to come in and talk to him, hindi mo na alam kung sino nag-guide sa witness na yon. Ang pwede lang yung abogado niya, maybe his family. Diba? So I think this is legitimate without pointing fingers to anyone. I don't know what the Discayas will say. I don't know what Bryce Hernandez will say. Let them say everything they want to say. As Senator Ping naman said, may resibo. Pero katulad kay Joel Villanueva, peke yung resibo, ghost yung resibo eh. Correct. Hindi pala screenshot yun eh. Pinicturan pala ang cellphone. Ang screenshot, cellphone, sinave mo yung screen. Eto, cellphone, kinunan. O, sabihin mo na, sige, let's not on technicalities. Tapos tignan mo yung laman. Yung laman, member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. At tapos na. Kay Senator Jinggoy, naka-Amerikana, minsan lang nga lang mag-Amerikana yung tao eh, nung birthday niya. Pero ang picture sinabi, birthday niya, hindi naman. So, yes, may resibo, pero may peking resibo eh. Correct. But we will address that at the right forum, Mr. President. But, again, we have to follow the rules. Sabi ng Supreme Court sa case ni Vice President Sara, sa tamang paraan, sa tamang panahon. Correct. Dapat sa proseso, sa rules pa rin. Kaso nga ang problema, walang rules kasi yun po yung yun po yung utos ni Martin Romualdez, yan po yung talagang tatak Marcos. Walang due process. Hindi ka papatikimin ng due process. Pagkalaban ka, manigas ka. Pagpuntaryahin ka namin, hihingi ka ng due process, wala kang mapala. Kaya ito ngayon ang resulta sa Senado. Naghahanap sila ng butas sa mga kakampi ng mga Duterte. Kasi nga, itong mga to, ay naninindigan itong mga to na hindi pwedeng ma-impeach si Vice President Inday Sara. Pero yung mga nakaupo ngayon, si Tito Soto, si Lacson, Mig Sobere, na may mga katungkulan ngayon sa Senado, gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara. So ang bottom line pa rin nito, itong kaguluhan sa Senado para ma-impeach si Vice President Inday Sara na gusto ni Martin Romualdez. Kaya ito ang sit-up ngayon. Pero anyway, merong umuugong, di ba, kagabi na content natin na magkakaroon ng rigudon. Malamang mangyayari ho ito eh. Kasi all out ngayon ang minority bloc. Inatake talaga nila ngayon si Tito Soto. Dahil oo nga naman, ang pangit naman Senate President ka, pero ikaw yung nagiging attack dog ni Martin Romualdez. Sinisiraan mo yung kapwa senador mo, naniniwala ka sa mga peking testimonya. Dapat in the first place, ikaw yung unang mangangalaga sa mga yan. Hindi pwedeng bahiran yung mga senador ng mga peking witness. Yung mga peking resibo, ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi naman screenshot yan eh. Pinicturan lang. So, ibig sabihin, piki talaga, mga gawa-gawa. Ang purpose, wasakin ang kredibilidad ni Marcolita, Jinggoy, Joel Villanueva, lahat ng mga Duterte, lahat ng minority bloc. Alam mo, hindi healthy ho ito eh. Na imbis, sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, huwag nating atakihin yung isa't isa. Kailangan po, tingnan pa rin natin yung roles, yung due process. Ano bang proseso? Kunyari, sa CCTV, hihingi ka lang ba diretso? Tapos sabay sasabihin ni Lacson, meron akong kopya ng CCTV. Paano ka nakakuha ng CCTV? Napag-usapan ba sa plenaryo? Dumaan ba sa tamang proseso?
O ina-undermine na naman ninyo yung mga gusto nyong patamaan ng utos ni Martin Romualdez? Sinong patamaan dyan? Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Yung dalawa ngayon pinupuruhan, pero ang pakay nila si Senador Marcolita, kaya inalis sa Blue Ribbon Committee. So nagkalit-silitsi na. Buti na lang matatapang itong mga minority bloc. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.